Samantala, sinisikap naman po ng mga otoridad na muling ibangon ang turismo sa Tacloban matapos po ang matinding pinsalang dinulot doon ng bagyong Yolanda. Narito po report ni Dano Tingkungko. Umulan man sa loob ng nawasak na katedral, itinuloy pa rin ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang misa para gunitain ang Diamond Jubilee ng Archdiocese ng Palo, Leyte. Ipinaabot din ni Tagle sa mga taga Leyte at Samar ang pagmamahal sa kanila ni Pope Francis. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. Pagkatapos ng misa, dinumog siya ng mga residente. Dahil sa kanya, tila nabuhayan daw sila ng loob at muling napalapit sa Diyos matapos ang trahedya. Pinagtulong-tulungan naman ng mga tauhan ng MMDA na itayo ang estatwa ni Carlos Romulo sa tanyag na Leyte Landing. Natumba kasi ito dahil sa storm surge nung manalasa ang bagyong Yolanda. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, mahalagang maitayo at maisaayos agad muli ang mga natumbang estatwa na kilalang tourist spot sa lalawigan. Talagang ni-restore natin itong nadapa na estatwa ni General Romulo. Pag alis natin, sisiguraduhin natin mas matibay ito. Tuloy-tuloy din ang rehabilitation sa Leyte Park Hotel and Resort. Nakatayo pa rin ang main building pero ang lahat ng mga estruktura sa paligid ng 3.5 hectares na lupain winasak ng bagyo. Kabilang dito ang floating restaurant, leisure park, mga bar at cottages na malapit din sa dagat. Ayon sa pamunuan ng hotel, halos 90% ng kanilang operasyon ang naparalisa ng kalamidad. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala sa kanilang gusali. Umaaray naman ang ilang mamimili sa Cebu City. Bagamat hindi napuruhan ng nanalasang bagyo, problema nila ang pagtaas ng presyo ng bigas at ilan pang pangunahing bilihin. Hindi bababa sa 10 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas. Nagmahal din ang mais, asukal, mantika at itlog sa ilang pamilihan. Wala pang pahayag ang DTI tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas sa lungsod. Sa Northern Cebu, inaalam pa ng Provincial Social Welfare and Development Office ang lawak ng pinsala bago mamigay ng mga construction materials sa mga apektadong residente. Sa ngayon, tent muna ang pinamamahagi. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na mabibigyan ng mga materyales sa mga nasalantang pamilya. Tumulong naman ang aktor na si Dingdong Dante sa relief operation sa Estancia Iloilo. Kasama ni Dingdong ang kapuso star na si Max Collins at iba pang miyembro ng Yes Pinoy Foundation. Bukod sa pamahagi ng relief goods, gusto rin daw nilang tumulong sa pagsasaayos ng mga eskwelahan na sinalanta ng bagyo. Dano Tingkong, GMA News.